Hello po sa ating lahat. Muli magbibigay tayo ng komentaryo ukol dito sa nangyayaring digmaan sa Israel. Sigurado ako talagang malaki ang magiging impact o epekto ng digmaan ito sa ating mga Pilipino. Kasi halimbawa dito sa amin, maraming mga nagtatrabaho sa Israel. Pagkatapos kung tignan mo yung bahay nila, yung buhay nila, parang improve. So, medyo maganda ang buhay nila. Talagang in fairness, halimbawa, i-compare mo yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong o sa Taiwan, ganon, parang mas improve yung buhay ng mga nagtatrabaho sa Israel. So, that's a good thing. Pag kung minsan, mayroon akong nakikwentuhan ng mga nagtrabaho sa Israel na Pilipino, then sinasabi nila na karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang caregiver o nagtatrabaho sa mga hospital as a nurse at saka parang sa medical staff, no? Okay, so yan. Ngayon, dahil diyan, siyempre baka kaunti ng mga Pilipino ang mapupunta sa Israel o kaya baka yung mga nagtatrabaho dahil sa digmaan, then they might go home, ano? So malaking kawalaan sa Pilipinas. So sayang, sana ang digmaan ay hindi tatagal para maging normal muli ang sitwasyon sa Israel, para yung good opportunities na naibibigay ng Israel sa mga Pilipino ay tuloy-tuloy pa rin. Okay, so yan ang magiging epekto nito, ano? Ngayon, ano pang mga ibang epekto beside yung kawalaan ng maybe job opportunities sa mga Pilipinos as a result of war. So ito pa, so sigurado maapektuhan yung presyo na naman ng gasolina. Kasi ang Pilipinas ay nag-i-import ng mga gasolina o crude oil sa Middle East. Siyempre dahil sa gira, then maapektuhan yan. Kaya most likely tataas yung presyo. Okay, so yan. At saka isa pang nakikita natin, dahil sa tulong ng dahil ang Israel at United States ay magkasangga, mayroon silang alliance, baka yung mga yung mga military project na ginagawa ng United States dito sa Pilipinas ay baka mababawasan. Okay? So, ganon yung nakikita nating epekto. And one more thing, sa palagay ko, hindi lang yung mga Pilipino nagtatrabaho sa sa Israel ang maapektuhan. Pati yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa other Arab countries. Kasi based doon sa napanood nating balita kanina, hati din ang mga Arab countries with regard sa digmaan na yan. Okay? Mayroon din mga Arab countries na parang pabor sa Israel. Then mayroon din mga against sa Israel. So, most likely, baka ma-spill over o lalawak yung digmaan. So in other words, more and more countries will be involved. Based doon sa nabasa natin news kanina, ang Lebanon ay inatake na rin ng Israel.
Okay, dahil sa siyempre, imagine marami na yung mga rockets naman na pinapalipad papuntang Israel ay ang iba ay galing ng Lebanon. So maliwanag, may mga grupo doon ah, na kasama ang mga Hamas. Kaya medyo complicated ang situation. Now, para sa ating mga Pilipino, the best thing is that sana yung job opportunities ay natin, we have to industrialize, we have to improve our economy. Sana marami pang trabaho na ma-create dito para there will be no need sa ating mga Filipino overseas worker na papuntang abroad to work. Okay? So, ganun sana. Then, the best thing to achieve that, medyo bawasan yung politics. Okay? So, nakaka-discourage talaga na at this point in time, ang laging pinag-uusapan ng mga politiko ay tungkol sa intelligence fund, tungkol sa pork barrel. So, hindi nakaka-encourage sa mga Pilipino. Hindi nakaka-encourage sa atin. Okay? So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.